Yo, what's up mga bro ko? At nandito na naman tayo sa muling pagbabalik ng aking walang kwentang reaction video. Okay? Okay? At ito, hindi pala to reaction video, nagkamali pala ako. Ito po ay isang prediction. Prediction, okay? Ipipredict ko lang. Titignan ko kung tatama yung prediction ko, yung parlay ko sa magaganap na second sight. Okay? Lahat ng battles doon ay isa buhay battle. So, ito yun. Ito ang bracketing ng isa buhay 2025. Ayan. Ipipredict natin lahat ng mga battle na nandyan. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang po na pasalamatan lahat ng mga sponsor natin. Yan. Crown Manila, Gracia Worldwide, Black Manila, Hypebeat, Christina Mariska Away, Ordinary Clothing, History Clothing, at syempre Branded, Real Jokes, Unhinged, Egocentric, Casa Coco Amadeo, yan, maraming salamat. Bad Street Clothing, what's up? Okay? Para sa kalaman ng lahat, at naghahanap na ulit ako ng, lang, susulat yun na dito. Naghahanap ulit ako ng panibagong, saan yun? Panibagong magpapalagay ng logo placement. Put your ads here. Ads here. Oy, bet ang laki niyan. Sobrang laki niyan. Put your ads here. Oy, ba't bumaliktad? Put your ads here. Yan. Diba? Oh, yan. Okay? Isang buwan po yan, ha? 1 month na logo placement, 1,500 pesos. Panalo na kayo dyan. Okay? So, ayun. Hindi ko na ito patatagalin. Umpisa na natin ang ating prediction. Isa buhay 2025. Teka lang ha, titignan lang muna natin yung ano. Bago tayo, dyan, babalik tayo dyan. Ito. Second side 14. April 26, 2025. So April 26, kita-kits tayo dyan. Program starts at 5 PM sa Metro 10 Convention Center. Malaki ang venue. So parang mini mas maliit ng konti sa The Tent. Okay? Ang special VIP ay 1,500 pesos. Ang VIP ay 1,100 pesos. Ang Gen Ano 850. Okay, ito yung pre-sale. So sa lahat ng mga gustong mag-avail ng pre-sale, maganda makakuha na kayo agad ngayon pa lang kaysa sa walk-in. Dahil ang walk-in ay 2K. Special VIP, ang VIP ay 1,600. 1,350 ang Gen Ad. So 500 ang madadagdag. Kung hindi nyo naman problema ang budget, siguro wala yun. So ayun, second side 14. Alright, sa buhay battles, umpisa natin muna kay Katana versus 30. Okay, saan na yun? Katana versus 30. Saan na sila? Ito pala sila. Katana versus 30. Wait lang ha, para madali. Yan. Katana versus 30. Okay, si Katana ay simula pumasok ng flip top si Katana, ang bit niya palaging Arsenal, o naglilin siya ngayon sa comedy. Hindi niya pa ginagamit dito yung technical side niya, kahit alam naman ng lahat na marunong siya. Si 30 laging all in, laging battle ready. Yung mga wordplay ni 30, rhyming, presence, napaka hindi siya biro. So kung A-game na 30 ang lalabas dito,
at nakasandal na naman sa comedy si Katana, baka maging kay third ditong laban. Pero may pero yan. Syempre, tournament to, si Katana, hindi naman siguro sobrang tanga para mag-lean sa comedy. So, alam ko, nararamdaman ko na bubuhos din siya, no? Mag-ano rin siya ng technical side niya, kung paano niya aralin yung kalaban. Para siyang pistol na medyo ibang lang, may ibang flavor lang na bini-breakdown ng maigi yung style ng kalaban. Then at the same time may mga laro din yung setups. Tapos meron ding mga solid na punchlines na talagang tumatatak, pumabakat kapag narinig ng mga nandun. So magandang laban to. Kung sa experience mas lamang si Katana dito. Experience ng diktikan na tournament. Kasi pareho nang nag-champion tong dalawa. Ang problema, si 3D medyo bago-bago lang, si Katana medyo matagal na. At yung mga tinalo ni 3D is kapareho niyang gutom, while si Katana, yung mga tinalo niya noon is gutom din naman nung panahon na yon. So kasi iba yun eh. Ngayon, ang hirap mag-predict tingin ko dito siguro para dito sa laban na to muna i-skip lang muna ako dahil masyado siyang dikit para sa akin. Katana versus 3D. Katana versus 30. Wala, dikit talaga. Skip ko muna dito. Pero pwedeng rin pwedeng Katana. O pwede ring 30. Ang hirap. Pero siguro na lang ako. Las Piñas represent kasi ko. Katana na lang siguro. Katana. Yun. So Katana ako doon. Next natin is Manda Baliw versus Ban. Saan yun? Ito, sa kabilang bracket. Manda Baliw versus Ban. Si Manda ay nakilala na nakalin sa comedy, sa jokes. Ganon din si Ban. Naalala ko yung sinabi ni Manda na parang nagre-request ata siya ng isa buhay kay Boss Arik. Ang sabi ni Boss Arik sa kanya, hindi daw kailangan na mag-isa buhay, bumatil lang daw siya ng bumatil. So tingin ko joke lang ni Boss yun kasi nandito na si Manda sa tournament eh. So si Ban naman, may mga ilan din ako napanood na battle ni Ban, yung huli kay Cancer. Solid ni Ban doon, ang galing ng pagkakasilip niya ng mga angles. Yung ganong klase ng rounds ang hirap talunin kahit technical ka pa, kahit sunod-sunod, kahit naka 1-2 ka na round, kahit 1-2 puncher ka na alam mong solid yung dala mo, kung ganon na klase ng panggagago yung makakarap mo is may kalalagyan ka talaga. Kay Manda Baliw naman, yung laban niya kay Katana, yung round 1 na yun, mentang ina, grabe. Hindi ko maiisip kung na lang, kung yung buong round 1, 2, 3 niya lahat ganun kalalakas. Nako, may kinalagyan si Katana siguro doon nung panahon na yun. Buti na lang, hindi, siguro iniisip niya rin baka may maumay kasi hindi mo nga naman matatry yung rounds mo pag mag-isa ka lang. So doon baka kaya niya binago. Pero dito, Manda Baliw versus Ban, Manda Baliw ako dito.
experience, uh, tawag dito, material wise, manda baliw ako. Konting ano pa kay Ivan, kumbaga parang konting, hindi naman siya nalalalayo ng sobra, pero konting ano ba, konting mga battle pa, yun, siguro ganon, konting mga battle pa, gusto ko lang makakita ng mga battle pa niya, kasi mahirap na ayun lang yung pagbabasihan natin. Okay, so manda baliw ako doon. Next natin ay K-Ram versus Kenzer. Grabe naman yung ginawa mo na yan, boss. Nilagay mo sa baba si ano, si K-Ram. Grabe na yung ginagawa mo na yan. Saan yun? K-Ram versus Kenzer. Si Kenzer, ano to, okay naman to. Mabait to. Mabait to si Kenzer. Si K-Ram, alam natin, magaling din naman yan mag-joke-joke, di ba? Binuhat nga ako niyan. Si Kenzer, magaling din naman to. Pero sorry Kenzer, ah. Pero dito muna ako sa bro ko kay K-Ram. Bias ako dito sa panahon na to. Para lang ano, alam mo na agad. Dito muna ako kay bro ko kay K-Ram. Grabe na yung ginagawa ko sa'yo, K-Ram. Pati ako nadadamay na sa galit ni boss. Suklihan mo naman, da? Sorry Kenzer, pero kay K-Ram muna ako dito. Next, Send Luke Zaki. Sana yun? Ito, Send Luke versus Zaki. Okay, ganito natin umpisahan. Send Luke, isa sa mga solidong lyricismo. Okay. Yung estilo ni Send Luke is left field na gumagamit ng malayang taludturan. Uy, malayang taludturan sa mga tayutay na mga makatang Pilipino. Uy, left field. Okay, para sa akin na, ito para sa akin lang. Yung left field kasi na estilo, more on, para sa akin na, more on ano siya, expressing, para mong sinasalin yung sa loobin mo ng maigi, para rin siyang music Yan yung left field na style, no? Pero the same time, ang ginagamit mong thought yung kasiraan ng kalaban. Ganun ko nakikita yung left field na style. Sa madalit sabi, hindi siya pang bakbakan. Kumbaga hindi siya pampatayan na ano na style. Pero sa ginagawa ni Send Luke, nagiging pang battle siya, no? Nagiging ano siya, nagiging pang nagagamit niyang weapon ngayon yun. Kumbaga parang napaano niya na napalakas niya. Kumbaga yung kalasag, nagawan niya ng paraan na maging weapon. Gets niyo yun? Kumbaga parang na-improve niya, na-enhance niya yung left field na style. So yun ang tingin ko sa estilo ni Send Luke. Pero bukod doon, yung rhyming ni Send Luke is top tier. Iba yun, ibang klase yun. Yung rhyming na yun, hindi ako sobrang fan ng ng rhyming, kasi nung nagtatangtoys ako, ginagawa ko yun halos lagi. So parang normal na siya. Ngayon iniiwasan ko na siya kasi madalas nape-predict talaga. Madalas ma-predict pagka Pero yun nga, sabi nga nila, nasa diskarte mo yan kung paano ka hindi mape-predict. Kaya lang yun, para sa akin, lalo na pag sa jokes, ang bilis niyang ma-predict, lalo kung talagang iisa ng
Isa ng tempo lahat ng ano ng rhyme. So yun, Send Look. Sa akin naman is grabe sa presensya. Maganda rin sumilip ng angulo. At kung Zaki na Sunugan Days ang lalabas dito, nako, nakakatakot yun. May kalalagyan si Sendlook. Para lang malinaw, si Saki ang tumalo kay Lipcram, kay Emzite, at kay Romano. Rest in peace, bayaw. Nung Sunugan Days. So, tingin ko dito, Zaki muna ako dito. Zaki muna ako dito. Kasi, man, slant rhymes niya kasi ano lang, bonus na lang yun eh. Yung maganda sa kanya, yung presensya, yung giggle, yung mga pinipili niyang angulo is talagang straight to the point eh. O tama yung sinabi niya, slant yung mga rhymes pero straight to the point, kasi sasaktan ka talaga niya, talagang rekta sa puso, ganun ginagawa ni Saki. So yun, Saki muna ako dito. Next, Carlito versus Article Clipted. Ito dalawang rookie. Article Clipted, sa totoo lang wala akong masyadong idea kay Article Clipted. Kaya para dito sa ano na to, kay Carlito muna ako. Napanood ko na kasi si Carlito, kalaban niya si Everready. So medyo malakas siya doon. Meron siyang potential. Carlito ako dito muna. Sorry, Article Clipted, pasensya na, pero Carlito muna ako dito. Okay? Next, Creeply versus MP3. Okay? Saan yun? To. Creeply versus MP3. Si MP3, isa rin to sa mga kilala ko, tropa, na gumagamit ng webbing. Word associations, webbing, dito, tawag dito, pasensya na, nagtutupi ako ng place. Yun, isa rin siya sa gumagawa nun na kakilala ko. So kung magagawa ni MP3 yung ginawa niya kay Kenzer, malaking chance ni MP3 mag finals. Kasi ano yun eh, isa buhay form yun eh, yung nilabas niya dun eh kay Kenzer eh. Kumbaga yung ganong klase ang hinahanap sa isa buhay. So kung madadala niya sa isa buhay yon, baka mag finals siya. Okay? Yung silip din ng angulo ni MP3, pati yung mga transitions niya papunta sa mga susunod na angle is puta napaka-smooth. So yung mga ganong klase, grabe, kinabibiliban ko yun. Dahil ako, aminado ko, para sa akin, hirap na hirap akong gawin yung mga smooth na transitions. No? So grabe yun. Creeply. Eto, ewan ko sa tangan na to, bakit sumali pa ng isa buhay. Hindi na pwedeng manalo siya kay MP3 round 1. Pero putang ina, no, tignan mo naman, 'di ba? Parang sinadya yung yung bracket kay Creeply. Tignan mo, Creeply, apat sila dito. Kalaban ni MP3, makakalaban niya sa kabila kung di pumasok si Manda Baliw, si Van. Bossing. Boss Arik parang namimili talaga, parang dinalian yung daanan ni Creeply. Tapos pwedeng ang makatapat niya dito, pwedeng Lipcram, pwedeng K-Ram, o pwedeng Cancer, Aubrey. Lipcram lang siya medyo tatagilid. Kung malagpasan yan, finals na agad siya. Ano ba naman yan? Parang parang may
Ewan ko ba. Pero wala naman siguro. Tingin ko dito kay Kriplin na to, hindi to tatagal dito sa isa buhay na to. Tanga to eh. Babarubalin to ni MP3 ng maigi-igi. Nakita ko eh. Nakita ko sa future yung mga mangyayari. Magtatakip ng camera, magbabasa sa cellphone, hindi tatagos dito yung boy. Hindi. MP3 ako dito, MP3. Hindi mananalo yan si Kriplin yan. Pukingin lang yan. Next tayo. Lipcram Aubrey. Nakikita ko pa lang yung matchup. Hindi na maganda yung kalalabasan na ito. Kantutan to. Lipcram, kilala naman natin na kung gaano kalakas. Kung ibabase natin sa naging isa buhay run niya, di ba? Aubrey bago, grabe presensya, pero sorry Aubrey, masyadong maaga, sobrang aga pa. Kahit sa freestyle hindi ko talaga nakikitang magtutugma eh. Pero si Aubrey malakas naman. Ang aga lang, kumbaga parang ito si boss eh. Parang hinagis na manok si Aubrey kay Lip. Hinagis na manok sa buhaya eh, parang ganun eh. Maaga pa, pero hindi natin masasabi naman talaga. Ayoko naman maging mapanghusga, pero totoo naman, hindi natin masasabi na baka nga naman dito sa isa buhay biglang lumabas yung isa buhay form ni Aubrey. Bang! Sobrang lakas. Pero kasi si Lip, syempre, isa buhay din yan. Hindi niya yan pababayaan. Pero sa prediction, Lipcram na muna ako dito. Aubrey, pasensya ka na. Pero alam naman natin na malakas si Aubrey. Kaya lang sa ganito kaaga, Aubrey, hindi pa siguro. Siguro konti pa talaga. Lipcram muna ako dito. So ito, at last but not the least, sana yun, Jonas vs Saint Ice. Dito, hindi ko nang patatagalin to. Saint Ice ako dito. So ayun, hanggang dito na lang yung prediction natin para dito sa second side 14. Yan, kita-kits tayo dyan April 26. Sana suportahan nyo yung mga pambato ng ng Isa Buhay 2025, no? Sana wag natin tulugan lahat ng battle na yan dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit biglang pumuputok ang isang MC. Yung akala na yung baga yung hindi ine-expect. Pag walang expect sa kanila, yun, doon sila lumalabas. So yun, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribe sa atin na bago na bro ko. Siguro try natin sa mga susunod na araw magpa-raffle. Yun lang. Ingat kayo palagi. God bless and peace out.